Magandang araw mga ka-abi. So for today's video, mag-update lang tayo sa kalapati natin, yung dalawang puti natin, saka yung dalawa natin ay i-stock nga. So bali, eto pala yung dalawa natin ay i-stock na kalapati, tapos yung dalawang i-stock natin na bata pa, hindi pa natin nilalagay dito kasi hindi pa masyadong sanay tumuka. So future breeder natin yan. Tapos mag-acquire din tayo sa big time fancier nga na from Manila na kalapate. So dalawang kalapate yung i-acquire natin. So hindi ko nasasabihin muna sa inyo kasi hindi pa natin nakukuha yung ibon. Hindi ko pa nakukuha rito, hindi ko pa napapadala rito at hindi pa rin natin nababayaran. Pero baka within this week nga makuha natin yung kalapate na yun. So medyo may presyo lang siya ng konti. Medyo mura pa rin sa big time kasi yun, big time fancier nga. So hindi ko muna sasabihin sa inyo yung pangalan. Saka na lang pag nandito na yung ibon. At tuluyan ang nakakuha tayo ng ibon nga mga kabi. So future breeder din natin yun, yung kinuha natin. So hindi natin ilalaban. Pang cross natin dito sa anak nga ng lahi ng mga kalapati natin. So bali apat kasi to, apat na future breeder to. Ito yung dalawa na to, yan, yung isa na yan, saka ito. So pakita ko sa inyo yung dalawa pa at papaliguan nga natin ngayon yung apat natin na young bird. So self bat lang naman yun mga kabi. So update ko pala kayo muna rito sa dalawa natin na breeder nga na ito. So inuupuan naman na nila kahit na nilagyan na natin ng lupa. So kung matatandaan nyo sa previous video natin, gumugulong nga yung itlog mga kaabi doon sa sulok, so hindi nila mapisa. So ngayon mga kaabi, nilagyan nga natin kahapon. Bali nung previous video natin, pagkatapos nun nilagay na natin yung lupa na to para hindi na gumugulong at mapisa nila ng husto. Ayan, nakita nyo. So yan yung ginawa nga natin. So makita nyo naman siguro, hindi na nga gumugulong yung itlog nila. So kapag kasi walang lupa mga kabi, nadul lang sa sulok. So napapagod yung kalapati natin sa kakaayos nga na itlog nila. Kaso lalo na pagka sa gabi, hindi na nila maayos yan, hindi na nila malilimliman. So hopefully naman sana at magkaroon sana ng similya itlog nito, yung dalawa nito. Ayun, gandang kalapati pa naman mga kabi. Ayun, so kompleto na nga yung haba nung pakpak nung buntot nila. Ayun, so nakita niyo siguro, gandang kalapati. So parehas champion line yan. So hihipuin ko rin to, yung dalawa natin na to. Titingnan ko kung maganda yung katawan nila, baka kasi biglang mamayat o magkasakit, magaya dun sa isa natin na choco. So mas maganda kung hinihipo-hipo nyo rin pala yung mga stock nyo para malaman nyo kung sino yung pumapayat at kung sino yung may sakit. So bali yun nga, update ko muna kayo dito sa mga papaliguan natin na kalapate. Yan, sarado muna natin to. So ito yung papaliguan natin na kalapate, lalagyan lang natin ng paliguan. Pakita ko sa inyo. So ito nga mga kabi, nilagyan na natin ng paliguan yung mga kalapate natin no. So bali ito yung future breeder natin. So bali dito ko i-cross yung dalawa natin na bibili na young bird. Ayan. So bali apat na kalapate ang bala kong bilhin mga kabi. Dito yung dalawa mga kabi, baka dito na lang sa kalugar namin na madalas mag-champion. So kilala nyo yun at baka siguro sa mga susunod na video pag nakakuha na tayo, i-update ko kayo. So yung mga kalapate kasi natin, so halos puro doon na umiikot yung kalapate natin, yung linyada. Kumbaga mag-upgrade lang tayo. So mahirap kasi kapag masyado ng malapot ba yung tawag doon o malabnaw. Kumbaga masyado ng makapal yung pagkapuro nila. So masyadong mataas na yung purity ng mga linyada na ginagamit natin. Kuminsan baka kumbaga mag-upgrade, madedegrade pa yung kalapati natin o downgrade na tinatawag. So kumbaga hihina na yung mga kalapati natin kapag tagal-tagal at puro yun lang yung ginagamit natin. So mas maganda talaga kapag bumili tayo o kumuha tayo, nag-acquire tayo dun sa mga talagang mga big time talaga na nananalo. Hindi man big time, kumbaga laging nananalo. So mas mainam talaga mga kabi kapag ganun nga. At halimbawa kayo, meron na kayong na-establish na linyada na talagang tingin nyo magaling naman, dumudulo at naglaklak naman, pero hindi talaga kayo nag-champion ng first, so hindi nyo makuha yung talagang 1 to 5 man lang na champion katulad namin. So kami nakakaparte kami kahit papaano yung mga overall, kaso hindi pa kami nakakakuha ng 1 to 5 na overall champion. So kaya ngayon mag-upgrade nga kami at pipilitin natin makabili mga 4 man lang pang cross dito sa mga lahi nga ng kalapati natin. Ayan. So ito
Ito kasing mga lahi ng kalapati natin, talagang subok na natin na tumatawid ng dagat. So kaya ngayon na nag-acquire tayo ng kahit pa paano tingin natin talagang tatawid dagat. So syempre pag bibili tayo, ang una kong tinatanong mga kabi, kung kaya ba na tumawid ng dagat yung linyada na bibili natin. So meron kasi na pang norte lang yung mga speedbird nga na mabibilis, pero pag tawiran na ng dagat hindi na nga tumatawid mga kabi. So ngayon kaya nung bago ko bilhin yung kalapate, ganito nga ang tinanong ko. Tinanong ko muna sa kanya kung ano yung linyada, kung pwede ba na tumawid ng dagat o nakakatawid ng dagat yun. So pagre-request din tayo ng pedigree para makakita natin kung tumatawid talaga ng dagat yung lahi. So pero multiple champion yun, napapanood ko sa vlog kasi mga kabi, na-vlog na ni Ex Machina, saka lahat ng mga karamihan talaga ng mga sikat din na vlogger, na-vlog na ngayon yung kukunan natin ng kalapate. So big time. So medyo magaling din talaga. Hindi medyo magaling, talagang magaling yung kukunan nga natin ng kalapate. So papakita ko yun sa inyo susunod pag nakakuha na natin at nandito na sa loop natin. So hindi kasi pwede na ma-stock tayo sa ganitong linyada lang ng kalapate. Kumbaga kailangan talaga nag-upgrade kayo. So ito payo ko lang din to sa mga nagsisimulang magkalapate. Kailangan talaga meron kayong budget para sa mga kalapate nyo, kasi hindi pwedeng walang pagbabago sa loop nyo, at kahit na nananalo na kayo, talaga nag-upgrade talaga ng linyada, kasi mahirap pagka masyado na nga mataas yung purity nung linyada nyo. Kahit na sabihin yung nananalo kayo ngayon, kahit na sabihin nyo mga 5 taon sunod-sunod magpapanalo kayo, pero habang tumatagal kasi yan, yung purity nila medyo tumataas nga lalo. So medyo mataas din yung chance na magkaroon nga na anak na reject. So yun yung disadvantage ng kalapati nyo kapag medyo napupuro na o masyado nang napupuro yung lahi ng kalapati nyo. So update ko kayo sa susunod mga kabi kapag nakakuha na natin. So paliguan lang muna natin to. Medyo naiilang siguro sila sa akin kapag ganito na medyo malapit tayo. Ayan, titingnan natin kung maliligo. Sa kabata pa kasi to, yung 4 na to, hindi pa sanay maligo yan. So check natin mamaya kung makakaligo sila. So bali ang pagpapaligo ko naman pala ngayong oras 12 mahigit na, magwa 1 na. So hindi ko sila pinaliguan kaninang maga kasi baka magkasakit. Medyo malamig kanina. So pa summer naman na, mainit na yung panahon. So ngayon tanghali tayo nagpaligo. Titingnan natin. So uso pa kasi yung sakit ng kalapate, kaya hindi tayo nagpapaligo ng umaga, lalo na medyo malamig pa yung hangin sa umaga. So ngayon medyo mainit na, kaya makita natin, titingnan natin. Sana hindi magkasakit yung kalapati natin kahit nga na papaliguan natin ng medyo tanghali na. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabi yung video natin, at in-update ko nga lang kayo. Ayan, naligo na isa natin na kalapati. Ayan. So gagaya na yung dalawa na yun. So hindi pa kasi sana yan, mga bata pa, first time lang nila na maligo ngayon. Ayan, maligo.